sa iligal na transaksyon. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At ang oras po na 7:43, mga kapatid, hatid naman po yan sa ating lahat ng Select Toyo. Aba, bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistec, adobo, tokwat baboy, pork steak. Suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Select Toyo, toyo ng bawat kusina. Toyo ng bawat pamilya. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, posibleng hindi raw lumalago ang lokal na produksyon sa agrikultura dahil hindi epektibo ang inaabot na tulong ng gobyerno. Tama. Sa panayan po ng programang ito, sinabi ni UP School of Economics Professor Shelo Magno, nakataka kung bakit hindi lumalakas ang produksyon sa sektor ng agrikultura dahil nakakakuha naman po ito ng malaking budget. Anya, lumago man ang budget ng DA ngayon dahil nailipat na sa ahensya ang farm to market roads, tila kulang pa rin ang inaabot nilang tulong para sa mga magsasaka. Hindi raw sapat na bilhan lang ang mga magsasakas ng mga silbing na itatanim. May butas daw sa sistema dahil wala naman daw nagtuturo sa mga magbubukid kung paano mapapalago ang kanilang pananim. Kung may procurement ng infrastructure sa DPWH, may procurement din ng seedlings sa DA. Kung may mga kumikita dyan sa procurement na yan ng mga seedlings, at saka kung mamatay yan, hindi mo sabuti. Bibili ka na naman ng seedling. Pero hindi yan nagiging lumalago, hindi nagiging industriya, hindi nagiging efficient yung production ng agriculture sector natin. Yan nga po ang paliwanag at tinig ni UP School of Economics Professor Shelo Magno. Samantala sa ibang balita, isinusulong po ngayon ng Senado ang pagtapyas ng 50% o kalahati po sa binabayarang remittance fees ng mga OFW. Sa ilalim po ng panukala, mga bangko ang magpapatupad nito ay maaaring makakuha ng tax deduction sa kanilang gastusin sa operasyon. Yan daw ay para makakuha rin ng benepisyo ang mga bangkong magpapatupad ng mas mababang remittance fee kung maisa sa batas ang nasabing panukala. Marami naman pong kumpanyang nagpakita daw ng interes sa 200 megawatt baseload requirement para sa renewable energy compliance ng Meralco. Ayon sa Meralco, nasa 15 power producers ang nagpahiwatig na gustong sumali po sa bidding. Aabot sa 725 megawatts ang natanggap na alok ng Meralco kung pagsasama-samahin ang mga ito. Dadalo daw ang 15 kumpanya dyan sa pre-bid conference na mangyayari po on January 15. Sa February 16, ang huling araw ng pagsumite ng bid offers. Puntahan naman natin mga kapatid ang mga balita po sa labas ng bansa. Binanata ni Minneapolis Mayor Jacob Frey ang depensa ng administrasyon ni Donald Trump kasunod po ng pagkamatay ng isang babae sa kanyang lungsod. Ayon kay Frey, nasawi po ang biktima matapos paputukan ng miyembro ng immigration agent nitong Miyerkules. Giit po kasi ng kampo ni Trump, self-defense ang ginawa ng miyembro ng Immigration Authority. Itinuturing namang basura raw ang argumento ng US government. Wala pa namang inilalabas sa pahayag ng Trump administration. Pinili naman ngayong manatili ng mga dose-dosenang pamilya ang ilang moske sa Syria, kasunod pa rin ang nararanasang bakbakan sa pagitan po yan ng Syrian Democratic Forces at maging sa puwersa ng Syrian government. Nasa 4 ang naitalang nasawi sa girian ng magkabilang panig. Sa kabuoang taya po ng Syrian Authority, sa abot sa 10,000 katao ang lumikas sa Aleppo region. Isa naman po ang patay matapos masagasaan ng isang post sa gitna po yan ng protesta sa Jerusalem. Nag-ugnayan kasunod ng protesta, kasunod pa rin ang mandatory military service sa nasabing rehiyon. Pawang mga estudyante ng Ultra-Orthodox Seminary ang nakiisa sa demonstrasyon. Matatanda ang 2 taon na itong tinututulan ng grupo. At mga kapatid, para nga sa mga sports fan, ating pong balikan ang Sports Pie. Patuloy po ngayong araw ang kampanya ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Mga kalaban niya po sa singles tournament ng Croatian na si Petra Marchenko.
Nakatakda po ang laban mamayang alas 8 ng umaga. 10 naman po ng umaga. Ngayong araw din ito nakatakda ang quarterfinals ng doubles tournament. Makakalaban po ni Alex Ayala at Iva Jovic, sina Jessica Malikova at Renata Zarazuma. Balitang NBA, mga kapatid, nakuha po ng Los Angeles Lakers ang ikatlong sunod na panalo. Pagsakay ng New Orleans Pelicans. Final score 111-103. Gumawa nga ng 30 puntos sina LBJ LeBron James at Luka Doncic para pangunahan ang tugunan. Umakit sa third seed sa Western Conference ang Lakers matapos ang 23-11 win-loss record. Ito naman po ay ikawalang sunod na pagkatalo ng Pelicans at ika-30 pagkabigo sa 38 games. Samantala nakalusot ang Dallas Mavericks sa Sacramento Kings 100-98. Ipinasok ni Brandon Williams ang panlamang na tres sa huling 34 na segundo ng laro. Hindi naman nakabawi ang Kings sa mga sumunod na possession kaya't naitakbo ng Mavericks ang panalo. Umakyat sa 14 wins at 23 losses ang record ng Dallas habang bumagsak sa 8-29 ang standing ng Kings matapos ang ika-6 na sunod na pagkatalo. Mga kapatid, and finally, balikan natin ang Balitang Entertainment. Nako, ito nakakatuwa po. Pumasa rin ang ilan nating mga artista sa 2025 core exams. Abogado na po ang aktor na si Nico Antonio na nagsimba para magdasal bago ilabas ang resulta. Anak po si Nico ng celebrity lawyer at producer din na si attorney Joji Alonso. Na-pressure daw siya dahil abogado rin ang kanyang dalawang kapatid. Labor law at intellectual property ang interest ni Nico dahil gusto niyang tutukan ang karapatan po ng mga manggagawa sa entertainment industry. Mapapanood din si Nico soon on TV5 pero kung anong proyekto, yan ang dapat ninyong abangan. Isa pa ring bar passer ang dating aktor at model na si Luke GK. Pinagsabay niya raw ang pagre-review at pagtatrabaho sa Department of Agriculture. Naging bahagi rin noon si Luke ng TV5 serye na Mississippi Bay. Bukod po dyan, siya rin ang inspirasyon sa mga karakter sa pelikulang Bar Boys na si Joshua Zuniga. Nadismaya naman si Bretman Rock sa kapwa Pinoy na si Vanessa Hutchins. Sa isang podcast, ikinuwento ni Bretman na nangyari po ito sa Coachella ilang taon na po nakakaraan. Babatiin daw sana ni Bretman ang CEO ng isang brand. Kaya akala raw ni Vanessa ay siyang kinakawayan ni Bretman kaya nagtago daw ang half Pinay. Pagdidiin ni Bretman, never siyang magiging fan ni Vanessa Hutchins. I don't know, that was the chismis. Baka naman hindi ikaw ang tinaguan, Bretman, di ba? Samantala, nagkaroon naman po ng collaboration ng ilang members ng K-pop group na Twice sa isang lingerie brand. Sina Nayeon, Gio, Momo at Chewy ang bagong mukha ng Valentine's Day campaign ng isang brand. Pinuri naman yan ng mga ones dahil bagay na bagay daw sa kanilang mga ito. Bago nito, nagkaroon ng performance sa fashion show ng brand. Sold out po worldwide ang suot ng member na si Chewy. Yung lingerie na pink yata ito, no, under Victoria's Secret. Yun. O, kayo na yan. Sold out yan. Pag sinuot ko ba yung magiging ganun ako sexy or weird? Pero mga kapatid, ang oras muna na 7:51. Happy sa ating lahat ng Twins Lampay na baby diaper. Ang Lampay ng bayan, mula po yan sa Magasoft Hygienic Products Incorporated. Mabibili sa groceries, supermarkets at ngayon sa Mercury drugstores nationwide. Super comfortable, super affordable. Walang rashes si baby. At available din po ang brand adult diaper para sa ating mga lolo at lola. Samantala mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalat ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga pa rin po ha sa mga kanina pa nanonood at nakikinig po sa atin, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa radyo sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Davao, tayo po'y napapakinggan sa 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. Yun! Kilala ko yun ha. Oo. Yan! Cagayan de Oro, 101.5 True FM. Mindanao. Sa Ormoc, Leyte, 99.9 FM Dream Radio. Sa mga taga-Tacloban, mga kapatid, good morning po sa inyo. Sa mga nakikinig sa atin sa B107.9 FM, Kaboses Radio.
Napapanood din po tayo sa bagong channel na True TV Channel 19 para sa Signal TV subscribers. At sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na mga kasamahan dito po sa News 5. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Jeffrey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rico Malta, Cheska Durban, Yvonne Stefanita Canay, Associate Producer Christian Vitra, at ang ating Executive Producer na si Andrew Yusinko. Kasama rin po si Ned Ganaban, Yuri Castor, Jazel Berneno, Jerome Angeles, Rico Robles, Neri Mercado, Gil Custodio, Patis Naag, Patis Gloria, Kimby Fernandez, Erwin Ocaña, at Seth Velasquez. Patuloy pa rin po kayong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan, at higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Mga kapatid, dito pa rin ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mga kapatid, meron tayong importanteng panayam para ho tayong matuto dito po sa mga pangyayaring ito ng mga pagpasok ng mga patalastas sa gitna po ng ating mga mensahe sa isa pong medium na kung tawagin ay Viber. Meron ho bang boundaries ito? Yung pong pagsasaksak ng mga patalastas? Let's find out. Pero bago yan, wala hong boundary mga kaibigan. Sa usapin po ng ating pagiging makusog, makisig, at sa panahon ng pangangailangan, Walter at si Johnny Novies, hindi ka sasabihan ng ganito, Rod, ha? Lalaki, ganito pa ba? Iko na naman. Kasi baliktad, ito ang para sa'yo. Paksiko! Bravo, Putsugan Pomen. Di ba, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, Putsugan Pomen. Pagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa.